pwede. Lola, Lola, Dolores, ako iiwan! Lola! Lola, Dolores! Ako iiwan! Lola! Aling Elsa, handa na ba kayo? Pinasusundo na po kayo ng Isabela. Pasensya ka na, Rodolfo, ha? Kasi si Aba nagpapahintay, sasama daw siya. Dumaan ka na ba doon? Eh, teka, si Isabela, may tumitingin ba sa kanya? Meron po. Buti naman. Aling Elsa, huwag po kayo mabibigla. Bakit? Ano nangyari? Patay na po si Doña Dolores. JR, may kilala ka bang Dolores and Victores? Yeah, she's my sponsor and a good friend of my mother's. Why she text? No, it's from my Katrina. Better read it pala. Okay. Hello? Katrina? Yeah, this is JR. What's up? Huh? Kailan? Okay, thanks for informing me. Joaquin, namatay siya. Namatay ang mama mo. Ano? Ano sinasabi niyo, tita? I'm sorry. I'm really sorry. Tita, ano pa rin sasasabihin? Namatay siya kagabi. Ang mama mo. Hindi totoo yan. Totoo, I'm sorry. Hindi totoo yan. It's true. I'm sorry. Sorry. Joaquin, Hindi totoo yan! Joaquin, tibahin mo ang loob mo. Kaya natin. Nandito ako sa tabi. Totoo yan. Nagkakamali ka, hindi totoo yan. Hindi maaari mamatay ang mama. Hindi totoo yan. Ma. Sila tao, mama. Kaya natin. Mama! Nandito ako sa tabi mo. Tibahin mo ang loob mo. Oh, hindi totoo. Hindi maaari mamatay ang mama. Nasaan ang bangkay ni Dolores? Ilang oras na siyang patay, pero hanggang ngayon ay hindi pa natin nakikita ang kanyang bangkay. Eh, patay na nga eh. Ba't gusto mo makita ang bangkay? Dahil yun lang ang tanging ebidensya para mapatunayan natin na patay na nga siya. Kailangan makita natin ang kanyang bangkay ang kuwerpo presente. Guard, gusto makita ang bangkay ni Dolores. Sir, hindi niyo po siya pwedeng makita. At bakit hindi? Utos lang po. Utos nino? Utos nino? Gusto ko makita ang bangkay ng aking hipag. Ino-autopsya po, Senyora Dolores. Wala po rito. At sino nag-utos sa inyong i-autopsya? Ha? Kapamilya ko.
Teka, sandali. May problema ba rito? Sino ka ba? Ba't ka ba nakikialam rito? Ano bang papel mo? Ay, trabaho lang po, Felipe San Victores. Pinag-utusan lang. Eh, nasan ba lola ko? Bataan niyong pakita sa amin. Makakauwi na kayo dahil wala na ang bangkay ni Doña Dolores San Victores dito sa ospital. Nasa funeraria na. Gusto kong makita ang bangkay ni Dolores. Tarantado niyo ba kami? Sabi nito mga doktor, inotopsiya. Sabi mo naman, wala na rito. Ano yun? Naglaho na parang bula. Eh, tapos na ang autopsy eh. Kaya dinala na sa funeraria para mabihisan, maayusan, at mapaglamayan kaya pwede na kayong umuwi. Eh, sino naman nagutos sa'yo niyan? Si Doña Dolores mismo. Hoy, babaeng pakialamera. Ano bang katibayan mo na si Doña Dolores ang nag-utos sa'yo? Ha? Didemanda kita. Magdemanda ka. Hihintayin ko yan, Felipe San Victores. Tito Felipe. Oh, Joaquin, wala nang mama mo. Joaquin San Victores? Yes, ako nga. Ako si Katrina Yulo. Kailangan natin mag-usap. Yung tayo lang. Okay ka lang? Salamat Ano ba nangyari sa'yo? Namatay kasi yung lola ko eh. Ano ba nangyari sa inyo, Violeta? Huwag niyo sabihing napasama kayo doon sa pagsabog. May inaasikaso kami kung natatandaan po ninyo. Mabuti naman buhay ka pa. Parang kayo. Buhay pa rin. Nasaan si Joaquin? May kausap ang asawa ko. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Isabela? Ayun, parang si Lola. Nawawala. Rodolfo, anak. Patay na ang Tia Dolores mo. Sorry Okay lang. Di ba si Sarah ka? Ikaw yung sikat na singer. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Nagpa-check up lang ako. Okay ka na ba? Oo. Okay. Masakit pala yung mamatayan ng minamahal. Lalo na yung lola. Yung lola't lola mo ba patay na? Alam mo, huli na lubos na ako eh. Ang tanging pamilya ko na lang dito, yung manager ko. Sorry Okay lang, tagal na naman yun eh. Sarah, let's go. Sige, mauna na kami, Isabela. Salamat ulit. Ay, may papel ka ba? Isabela, if you need a friend or kung may gusto ka lang kausapin, tawagan mo lang ako dito. Ito yung cellphone number ko and yung address ko. Yan. Pwede ba makuha yung address mo? Sige. Okay lang ba na maging kaibigan mo ko? Okay lang, taga-showbiz ka ba? Sumali ako dati sa Itbulaga, yung palengke queen. Yun yung unang-una kong experience sa showbiz eh. Ah, talaga? Nanalo ka? Champion. Wow!
Wala naman. Kasi parang hirap humanap ng totoong kaibigan sa show business, sa mundo namin. At least, tayo, sa chapel tayo nagkakilala. At sa panahon pa na kailangan natin ng isa't isa. Saka isa pa naniniwala ako na ang mga totoong kaibigan, ang mga tunay na kaibigan, dumadating kapag sa mga panahon na hindi natin inaasahan. So, I think we'll be good friends. Let's go. Sige ha, mauna na kami. Salamat ulit, ha. Bye-bye. Look, hindi pa tayo nagkakakilala. Hindi pa kita nakikita before. Alam mo kung sino ako at kung ano man ang parte ko sa buhay ng mama mo, hindi na importante yon. Ang mahalaga ay maisalin ko sa iyo mga responsibilidad sa mga susunod na araw. I'm sorry, I'm just really stressed right now. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Wala na ang mama mo. Pero bago nangyari ang lahat na ito, pinaasikaso niya sa akin ang pagpili ng punerarya, lahat ng gagamitin sa paglibing sa kanya. And since nagawa ko ng trabaho ko, aalis na ako. Pero, simula sa araw na ito, ikaw na ang mamamahala ng lahat. Lahat ng ano? Ng butol, ng libing, hanggang sa pagsali ng kayamanan sa tunay na Antonina San Victores. Wala nang ibang pwedeng gumawa nun, kundi ikaw na lang. Yun ang kahilingan ni Doña Dolores. Look, I'm sure tatanungin ako ng kapamilya ko dito. Hindi ko po pwedeng basta-basta na nagawin yun. Ang sabi ni Doña Dolores, ikaw na lang ang kinoconsider niyang kapamilya. Hindi mo rin siguro alam na hindi talaga ako tunay na kapamilya ni Dolores. Alam ko yun. Sinabi niya yun sa akin. Pero sabi na rin nga niya, wala siyang ibang pinagkakatiwalaan kundi ikaw na lang. Tandaan mo, Joaquin, mula sa araw na ito hanggang sa mabasa ang testamentong yan, maraming sasabog na bulok. Lahat kayo damay. Kaya magtulong-tulungan na kayo, lalo na kayong mga nakakaalam ng katotohanan. Sikreto palang anak ko. Ubod ng lihim. Hindi niyo pala alam na si Rodolfo ay isang San Victores? Huwag niyo ako bigyan ng dahilan para bastusin kayo dito, Mang Felipe. Okay. Wala na ho rito si Mama. Ano bang sabi ng babaeng pakialamera? Saan daw din nila ang mama mo? Gusto ko siyang makita. Hindi ko ho alam eh. Bakit naman, pati bangkay na mahal kong hipag ay itinatago niyo sa akin? Baka ho diniretso na sa punerarya si Mama. Hoy, ayoko makita ang pagmumukha mo ni anino mo sa lamay ng lola ko, ha? Mula ngayon, hindi mo na ako mauutusan. At pwede ba mula ngayon, huwag mo na gamitin ang pangalan ko? Ang pangalan ko, Antonina. Ang pangalan mo, Isabela. Halika na. Hindi pa ba tayo aalis? Nang hindi nakikita ang bangkay ni Dolores. Alam mo, may hinala ako. May masamang misteryong nangyayari dito. Tulad ng ano? Iniisahan tayo. Paano kung buhay si Dolores?
Paano kung hindi pa siya patay at itinatago lang sa atin? Posible. Isabella, for your sake, pwede ba pag-isipan mo muna bago ka pumunta sa lamay? Oo nga, Isabela. Kung sino man nasa likod ng pagkamatay ng lola mo, sigurado hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Kailangan ako ng lola doon. Isabela, delikado. Anak, makinig ka sa kanila. Nanganganib ang buhay mo. Pinagkait sa akin ng lola ko ng halos 15 taon. Pati ba naman yung kahuli-hulihan ng araw niya pagkakait pa rin sa akin? Sweetheart, they're serious. Sige ka, ikaw ka. Pag naghintay ka pa, baka araw na lang ang bilangin mo at sumunod ka na sa lola mo. Pupunta ako doon kahit anong mangyari. Harangin man ako ng langit at impyerno. Joaquin. Oh, Leticia. Wala na si Dolores. Oh. Oh. Wala na. Ay, nako. Nasaan yung dalawang abogado? Wala na, umalis na, galit na galit. Baka daw sinabotahe sila para hindi makuha yung bagong testamento. Kaya, baka magsumbong yun. Kanino magsusumbong, Aber? Patay na ang kliyente nila. Ito na ang bago nilang kliyente. Pero ang tanong, patay na nga ba? Anong ibig mong sabihin? Leticia, hindi namin nakita ang matigas pa sa kulig na katawan ni Dolores. Hanggang hindi namin nakita ang malamig na bangkay ni Dolores sa loob ng kabaong. Natatakot ako. Natatakot ako na baka buhay pa ang malakalansay na vampirang yan. Ay, kiramay ako. Sige, upo ka muna. Sensya ka na nga pala, hindi na ako nakabalik kagabi. Kamusta ka na? Eto, nangungulila. Napakaikli kasi nung sasama namin ng lola ko eh. Tapos bigla pa siyang kinuha. Santi, salamat ah. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin to. Ang lungkot ko kasi ngayon eh. Isabela. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Mahalagang bagay. Ano yun? Isabela. Tatay ko si Felipe. Rodolfo, niloloko mo ba ako? Alam mo, ang gulo-gulo na ng isip ko, wag mo nang dagdagan. Hindi kita niloloko.
Ayaw ko man tanggapin pero yun ang totoo. Ngayon, andito na ang restos mortalis ni Dolores. Malalaman natin kung may kababalagan ngang nangyayari. Dito lang kayo. Tito Felipe. Joaquin. Isang malaking trahedya ito para sa pamilya natin, Violeta. Pasok kayo, Tito Felipe. Tingnan mo, Leticia. Patay na nga si Dolores. Tinamad ng huminga. Dolores. Pati ba naman oras kung kailan dadalhin dito ang bangkay na iyong mama? Ay inilihim niyo sa akin? Tito Felipe, sinabi ko naman sa inyong wala akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang nalaman na andito pala si Mama. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi agad sinabi sa mga kamag-anak? Leticia, kung magsalita ka, para kang miyembro ng pamilya. At bakit ikaw, Violeta? Miyembro ka ba ng pamilya na to? Antonina, sa tingin ko dapat mo rin tanong sa sarili mo yan. Huwag natin pag-usapan kung sino miyembro ng pamilya o hindi. Ang gusto ko lang malaman, may tinatago ba kayo sa akin? Tito Felipe, eto ang mama, oh. Eto ang mga labi niya for all the world to see. Ano naman ang dapat na may tago sa inyo? Nabubuhay ba ang patay? Tama na, itigil na natin to. Nababastos natin ang lamay ng mama. Amoroso.